Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Welcome po sa ating programa sa hapong ito. Isa pong pagbating Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, tayo po ay nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagkatipon-tipon muli sa pamamagitan via Zoom. Alhamdulillah. At kahit sa ganitong mga pagkakataon ay dito ay naging daan natin upang magkasama-sama. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako po si Bro Amin. At welcome po sa ating mga brothers and sisters na narito sa hapong ito. Ang ating Ramadan Open Forum, ang pinagmagatang ang kahalagahan ng huling 10 araw ng Ramadan. Mula sa UBK at 10 ng aming mga kasamahan ay sama-sama nating pakinggan ang mensahe ng programang ito. Ilang araw na lang po ay papasok na ang huling 10 araw ng Ramadan. Yan po ay ito po ay ramdam na po natin na papalapit na po siya. Itong gabing higit na pagpapala, magkaisa tayo sa paghahanap ng Laylatul Qadr at paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At magsisimula na po tayo at inaanyahan namin kayo at bago po ang lahat ay tumutok po muna tayo sa pakikinig sa ating pangbungad na pagbasa ng banal na aklat ng banal na Quran. At inshallah ay tiyatawagan po natin si Brother Ryan Di Mayuga upang magbasa ng ating pambungad na Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mashallah, tabarakallah, sadaqallahul azim. At yan po ay mula kay sa ating brother na si Ryan. Siya po ay nagbasa ng Suratul Qadr sa ngayong araw na ito. At muli, bago po tayo magsimula, isa munang mensahe mula sa ating UBK President na si President Nasser Aleta. Inshallah, pakinggan po natin siya. Sige po, Pres. Microphone, Pres, na nakaw. Ano po, nakalingkawas na ako. Inshallah, Pres. Kahit konting mensahe po lang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakaganda ang ating layunin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At itong pangalawang basis na natin ginawa itong Zoom meeting natin. So excellent talaga yung ginagawa natin ngayon para sa ibada, para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya at
aking masasabi, inshallah na ito ay tuloy-tuloy na ito. Kailangan natin i-improve ang ating sarili hanggat nandito pa tayo sa bansang kinaroroonan natin. So ito yung isang puhunan natin pagdating sa panahon na tayo ay uuwi sa ating sa atin sa Pilipinas, inshallah. Kaya pagsikapan natin ng bawat isa na marunong tayo ng bumasa ng Quran. So isabuhay natin sa ating sarili ang pagbabasa ng Quran. Ito yung isang haligi natin na ito yung isa na mga pundasyon natin sa ating sarili, hindi lang sa sarili natin kundi sa buong pamamayanan natin, lalo na sa ating pamilya na iparating natin sa kanila, at lalo na yung hindi pa nag-Muslim, inshallah na ito yung mission natin na inshallah na gagawin natin ang lahat natin, abot nating makakaya. So hanggang dito na lang at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan po ang ating UBK President na si Nasser Aleta. Alhamdulillah at napakinggan po natin ang kanyang munting mensahe para sa ating mga meeting dito sa ating ginagawang live na Zoom. At inshallah, bago po tayo dumako sa ating magbibigay ng lecture, ay inshallah ngayon ay ramdam na natin yung papalapit na yung 10 araw ng huling 10 araw ng Ramadan. So dito ay talagang magsisikap tayong mabuti dahil kung ano man yung na-miss natin ng mga naunang araw ay inshallah dito tayo makakabawi. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating lecturer sa araw na ito at tinatawagan po natin si Brother Abdullah Tabing upang magbahagi ng kanyang lecture, inshallah. Tafaddal, Bro Abdullah Tabing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang araw sa inyong lahat, aking mga kapatid. Ang aking paksa sa araw na ito na aking tatalakayin ay tungkol sa kahalagahan ng huling 10 araw ng Ramadan. Ang huling 10 bahagi ng Ramadan o ang ikatlong bahagi ng Ramadan ay mayroong higit na pagpapala para sa mga Muslim ayon sa katuruan ng Islam. Bagamat pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Ramadan na pinakamainam na buwan sa isang taon, ay ang pinakamainam naman sa Ramadan ay huling 10 araw nito at ang pinakamainam naman sa lahat ng gabi na ito ay yung gabi na kung saan napapaloob ang Laylatul Qadr na ang gantimpala nito ay higit pa sa isang buwan na pagsamba. Sa sinabi ni Sheikh Abdul Aziz Al-Fawzan o mas kilala bilang Sheikh Dr. Saleh Ibn Fawzan Al-Fawzan, isang alim o scholar mula sa bansang Saudi Arabia. Sinabi niya na pag-isipan mo na ikaw na Muslim ang iyong oras at tingnan mo ang kumakain ng oras sa bawat segundo nito. Ang kumakain sa ating oras ay hindi humihinto. Bagkus, ito ay nananatili na kumakain o umuubos sa ating oras, maging ikaw man ay nakatayo, natutulog, may ginagawa o walang ginagawa.
Alalahanin mo na ang bawat sandali ay lumilipas at ang bawat segundo na lumilipas ay isang bahagi ng iyong buhay na lumilipas din. Ang bawat isa sa mga sandaling ito ay nakatala sa iyong talaan ng mga gawain. At maaaring itala dito ay talaan ng kabutihan o talaan ng kasamaan na ayon sa iyong ginawa. Kaya bilang isang Muslim, ay puniin mo o maging abala ka sa iyong oras na ito at gugulin mo ang mga ito na higit na mapalapit sa iyong Panginoon. Paano mapapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pamamagitan ito ng paggawa mo ng maraming uri ng pagsamba. At ito ay upang maging dahilan ng iyong kaligayahan at mabuting pagtatapos ng iyong buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Tunay na lumilipas na ang maraming araw sa buwan na ito at ang nananatili na lang ang ilang bahagi nito. Ang nananatili ay ang huling 10 araw ng buwan na ito ng Ramadan na siyang pinakamainam dito. At ito ay isang lugar o puok ng pagsusumikap. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay higit na nagpahalaga sa huling 10 araw na ito. Siya ay nagsisikap sa pamamagitan ng pagsisikap na hindi kayang sukatin. Ang mga ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatawad na niya ang kasalanan niya na nagdaan at darating pa. Kahit pinatawad na siya, si Propeta Muhammad ay madalas pa rin humihingi ng tawad sa Allah. Ayon sa hadith, siya ay nag-iistikfar ng mahigit 70 o 100 beses sa isang araw. Ito ay halimbawa ng kababaang loob at pagsamba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pahayag na pinatawad ng Allah ang mga nagdaan at darating pa na kasalanan ay hindi ito nangangahulugan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng kasalanan, kundi ito ay tanda ng karangalan at proteksyon ng Allah sa kanya. Kaya ano pa ba ang nakakapigil sa ating mga Muslim sa pagsunod sa mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Marapat sa atin na higit pahalagahan ang mga araw na ito o ang huling 10 araw ng Ramadan. Dapat tayo ay magsikap sa paggawa ng maraming pagsamba dito. Maaaring si Allah subhanahu wa ta'ala ay magparating ng habag at ito ang maging dahilan na upang tayo ay maging maligaya dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sa inuulat ni Imam Muslim na mula kay Aisha radiyallahu anha na kanyang sinabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsusumikap sa huling 10 araw ng Ramadan na ang pagsusumikap na hindi niya ginagawa sa iba pang buwan. At sinabi ni Aisha radiyallahu anha sa hadith na inulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim na si Propeta Muhammad sa unang 20 araw ng Ramadan ay natutulog at nagsasala. Subalit sa huling 10 araw ng Ramadan,
ay kakikitaan ng higit na pagsusumikap sa pamamagitan ng paggawa ng higit na pagsamba sa mga araw at gabi nito. At ang mga hadith na ito ay tumutukoy sa kadakilaan at kahigtan, kahalagahan ng huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. At ito ay nagpapakita sa masithing pagnanais ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masamantala ang mga bilang ng araw nito na hindi mararagdagan at lumilipas naman sa pamamagitan ng paggawa ng mga iba't ibang gawaing pagsamba na magpapalapit sa Kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat sa ating mga Muslim na gawing bakante o ilaan ang mga araw na ito, ang huling 10 araw ng Ramadan, at bawasan ang pagiging abala sa buhay dito sa mundo o yung makamundong bagay. Magsikap ng pagsasagawa ng iba't ibang ibada tulad ng pagbabasa ng Quran o pag-aaral nito, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, na ibig sabihin ay higit na pinakamabuti sa inyo ay nag-aaral ng Quran at itinuturo ito. Ang pag-aaral ng Quran ay kasama na dito ang pagbabasa, pag-uunawa, pag-memorize, pakikinig, at pagsasabuhay nito, at ganon din ang pagtuturo nito. Ang pagsasagawa ng sala ay isang uri ng malaking ibada. Sa pagsasagawa ng sala, lalong-lalo na sa huling 10 araw ng Ramadan, ay hindi lang ang mga obligado ang dapat nating gawin, kundi pati na rin ang mga sunna na sala, gaya ng tarawih, tahajjud, at mga sunna sa bawat obligadong sala at iba pa. Ang pagdidhikir o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang uri din ng ibada o pagsamba. Magaan sa dila, subalit mabigat ang timbang nito. Gawin din natin ang pagbibigay ng sadaka. Sa pagbibigay ng sadaka ay hindi nangangahulugan na kayamanan lang ang pwedeng ibigay. Maraming uri ng sadaka. Ang pagdidhikir ay sadaka. Ayon sa isang hadith, sinabi ng mahihirap na sahaba sa propeta, o sugo ng Allah, ang mayayaman ay nakakakuha ng malaking gantimpala. Sila ay nagdarasal tulad namin, nag-aayuno tulad namin, nagbibigay sila ng sadaka mula sa kanilang yaman, subalit kami ay walang yaman. Sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba kayo binigyan ng Allah ng bagay na maaari niyong gawing sadaka? Sinabi niya, ang bawat tasbih, subhanallah, ay sadaka. Bawat takbir, Allahu Akbar, ay sadaka. Bawat tahmid, alhamdulillah, ay sadaka. At bawat tahlil, la ilaha illallah, ay sadaka. Isang uri din ng ibada ay ang pagduruktong sa ating kamag-anakan sa pamamagitan ng pakikipag-ayos dito at pagdalaw sa kanila. At ganun din ang pagpapakita ng kabutihan sa lahat ng tao o sa pangkalahatan. Ano pa ba ang mabilis na lumilipas
maliban sa mga araw ng huling 10 araw ng Ramadan. At ang mga gawaing pagsamba dito ay itinatala. Walang nakakaalam kung aabutan pa ang huling 10 araw na ito sa mga sumusunod pa na mga pagkakataon. At hindi mo rin alam kung makumpleto mo pa ang buwan na ito. Kaya magsumikap ka sa pamamagitan ng pagsasamantala ng mga araw at gabi nito. Marapat sa isang Muslim, nagisingin mo ang iyong pamilya at hikayatin sila sa mga gabi nito na mabiyaya. At magsabi sa mga Muslim at kapatiran sa pagdadakila nito sa pamamagitan ng iba't ibang pagsunod at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ni Sheikh na tunay na matatagpuan natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga mainam na halimbawa, at tunay na si Propeta Muhammad ay higit na nagpapatindi o nagpapaigting ng kanyang pagsamba sa mga huling 10 araw na buwan na ito. At siya ay nagsasabuhay sa mga gabi nito. Siya ay gumigising sa kanyang pamilya na kung ang mga tao ay natutulog sa gabi nito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating tularan na nananatiling gising sa gabing ito at ginigising din niya ang kanyang pamilya upang samahan siya at ang mga Muslim sa pagdakila sa mga gabing ito. Ang paggising ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya ay hindi lang limitado sa huling 10 araw na ito, bagkus ginigising din niya sa ibang araw, sa ibang buwan, at sa ibang taon. Subalit ang paggising niya sa kanila sa huling 10 araw ng Ramadan ay higit niyang binibigyang diin kaysa sa ibang gabi. Tunay na malaking kawalan o pagkalugi para sa ating mga kapatirang Muslim na nakikita natin sila ay walang pagpapahalaga sa gabing ito na mabiyaya. Maliban na lamang kung sila ay walang pakialam dito. Lumilipas ang araw na ito sa mga bagay na hindi nakapagdudulot ng kapakinabangan sa kanila. Marahil sila ay gising sa gabi, subalit ginugugol nila ang kanilang mga oras sa mga walang kwentang bagay at ang mga paglalaro lamang o mga bagay na walang kapakinabangan at walang kabutihan na naidudulot sa kanila. Kaya nararapat sa atin ang limitadong araw at oras sa huling 10 araw ng Ramadan ay ating gugulin natin sa kapaki-pakinabang na gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, makikita natin sa maraming Muslim na kapag oras na ng sala, sila ay nakahiga at sila ay dinadaig ng malalim na pagkatulog at mawawala sa kanila ang pagkakataon na makamit ang kabutihan at malaking gantimpala na maaari na hindi na nila makakamit pa sa ibang taon na parating. Kabilang sa espesyal na gawain sa mga gabi nito ng huling 10 araw ng Ramadan ay ipinakikita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa iniulat ni Aisha radhiyallahu anha na si Propeta Muhammad ay nagsasabuhay sa mga gabi nito na hindi natutulog at siya ay umiiwas sa ibang gawain
maging ang pakikipagtalik sa kanyang mga asawa upang mabigyan ang sarili ng pagkakataon na makagawa ng mga pagsamba sa mga oras at gabi nitong huling 10 araw ng Ramadan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasabuhay sa mga gabi nito liban lamang na siya ay naghahangad ng gantimpala at siya ay naghahangad nawa ay maabutan niya ang Laylatul Qadr na kung saan ay mayroong gantimpala na higit pa sa 1,000 mga buwan. At ganun din si Propeta Muhammad ayon sa inuulat ni Aisha radhiyallahu anha na inulat naman ni Imam Muslim na si Aisha ay walang alam na gabi na si Propeta Muhammad ay nagsasagawa ng sala na inaabutan ng umaga liban pa sa mga huling 10 araw ng Ramadan. At ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga dakilang gabi nito. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, muli bilang paalala sa ating lahat at huwag nating baliwalain ang pagkakataong ito. Huwag nating baliwalain ang pagkakataong ito, ang nalalabing araw pa ng Ramadan at higit sa lahat sa huling 10 araw ng Ramadan. At ating pagnilay-nilayan na ang ating buhay dito sa mundo na tunay na ito ay pansamantala lamang. Walang nakakaalam kung kailan tayo dadatnan ng ating kamatayan. Kaya't samantalahin natin at paigtingin ang paggawa ng maraming pagsamba lalo na sa huling 10 araw ng Ramadan. Tunay na ang Ramadan ay napakalaking biyaya na ibinigay ng Allah sa atin upang tayo ay makagawa ng maraming pagsamba na kung saan ang gantimpala nito ay hindi natin kayang bilangin sa dami nito. Lalong-lalo na sa huling 10 gabi ng Ramadan na kung saan ay ibinababa ang Laylatul Qadr na kung saan ang gantimpala nito ay higit pa sa 1,000 buwan na pagsamba. Imagine, ang 1,000 buwan ay katumbas ng 83 and 4 months. Kaya kapatid ko sa pananampalatayang Islam, isipin na lang natin kung kaya ba nating gawin ang ganitong karaming pagsamba sa buong buhay natin. Subalit ang Laylatul Qadr sa isang gabi lamang na huling araw na ito ay maaaring makamtan natin ang gantimpalang ito kung tayo ay magtitiis at magtitiyaga sa paggawa ng mga pagsamba. Nawa ay mapabilang tayo sa mga pagsasagawa nito at nawa ay mapabilang tayo sa bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na abutan ng Laylatul Qadr na tayo ay nasa gawain ng pagsamba. Sa mga gawain ng mga pagsamba, ang Laylatul Qadr ay matatagpuan sa huling 10 araw ng Ramadan, na ang Laylatul Qadr na may gantimpala na mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. Sa panahon ngayon na maraming gulo na nangyayari, lalo nating paigtingin ang pagsasagawa ng pagsamba dahil ito ang hinggit na mas mainam kaysa kung saan nating ginugugol ang ating oras, lalo sa pagiging balisa sa pangyayari. Isipin na lang natin na ang lahat ng bagay ay iwanan natin. Subalit, ang mga gawang pagsamba, ito ang ating magiging sandata, ito ang ating madadala sa kabilang buhay. Isipin na lang natin na kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, o isipin na lang natin
na kasama ng Allah ang mga taong gumugunita sa Kanya. Para sa isang mananampalataya na sa Allah ay sapat na para sa Kanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sapat na ang Allah sa atin at Siya ang pinakamahusay na tagapangalaga at tagapangasiwa. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah at talagang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ating lecturer ang patungkol sa huling araw na 10 huling araw ng Ramadan. Naway marami tayong natutunan at kung meron man ay kahit konti meron tayong natutunan sa binahagi ng ating lecturer at inshallah ngayon bago po muna tayo may mga ilang ano pa tayo no, mga ilang minuto pa na bago tayo tumungo sa i-ready niyo po yung mga nandito ngayon, i-ready niyo po yung kung may gusto kayong mga katanungan sa ating lecturer at pwede niyo rin pong i-message sa ating sa chat box at hingan po natin ng konting pagbabahagi ang ating mga brothers na nais magbahagi ng konting kahit konti po lamang mga brother na patungkol po dito sa ating inaabangan na huling 10 araw ng Ramadan. Alam po natin na ngayon ay ang sitwasyon ay hindi natin hawak. So, ibang-iba ang sitwasyon noong mga nakalipas na Ramadan compared sa ngayong Ramadan na mismo na nararanasan natin. So, ito lang yung iniwan ng ating lecturer is palakasin lang natin ang ating loob at tiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil yung mga ganitong pagkakataon, nakakaramdam tayo ng takot. Pero kung i-convert natin yung nararamdaman natin na takot na yun, ilagay natin sa takot natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inshallah, ganun na natin, na yung sitwasyon natin ngayon ay, alhamdulillah, dua lagi. Ngayon, sa ating mga kapatid na nais magbahagi, kung nandyan si Brother Badruddin, Wawa, kahit mga maigsing lang brother, konting may share. At dun po sa mga katanungan ay i-ready nyo po. Bigyan po natin yan ng ilang minuto. Magbigay lang po ng konting bahagi ang ating mga kapatid, inshallah. Brother Badruddin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil inabot natin ang buwan ng Ramadan na ito. Ang buwan ng Ramadan ang buwan ng Ramadan ay pagsikapan natin dahil isa ito sa isang dahilan para makapasok tayo sa paraiso. Ayon kay Abu Umama radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, dumating ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at aking sinabi, utusan mo ako ng isang bagay na makapagpapasok sa akin sa paraiso. At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay mag-ayuno sapagkat ito ay walang katulad. At pagkatapos nun ay dumating naman siya ng ikalawang beses at ganun din ang kanyang tanong. At ang sinabi ng propeta, ikaw ay mag-ayuno. Mga kapatid sa Islam, pagsikapan natin ang pag-aayuno dahil ito ay napakahalaga. Ano ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino man mag-ayuno sa araw ng buwan ng Ramadan ay patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga nakarang kasalanan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino man
sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng buwan ng Ramadan, lalong-lalo na ang pagtatarawi ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang mga nakarang kasalanan. At bonus pa dyan ang pag inabot mo ang isang araw, ang gabi ng Lailatul Qadr, ay sadyang napakasaya. Mga kapatid sa Islam, may sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mananampalataya, tayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang pag-aayuno o iniutos sa inyo ang pag-aayuno katulad ng mga nauna sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, huwag tayong magtamad-tamaran sa pag-aayuno dahil hindi lang tayong pinag-utusan kundi ang mga nauna pa sa atin, ang mga propeta, ang kaniyang mga sahaba, ang kaniyang mga tao. So ang tanong, ano ang punto doon? Ba't tayo inutusan sa pag-aayuno pati sa mga nauna sa atin? Ang sagot doon ay la'allakum tattaqun, upang magkaroon tayo ng ganap, totoong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, kung mayroong mang problema, maliit man o malaki na dumarating sa ating buhay, huwag tayong mangamba. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang sabi ng Allah ta'ala sa surah Al-Imran? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na sa ating lahat. At siya ang ating panangga. At siya ang may kayang tumulong sa atin sa anumang hirap ng buhay na ating kakaharapin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang imposible sa kanya. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. Kung ano man ang kaniyang naisin, ay yun ang mangyayari. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, jazakallah khair sa ating brother Badruddin sa kanyang ibinahagi. Nais ko lang po sa ating mga nandito sa ating lecture na yung nabanggit ng ating kapatid sa Suratul Baqarah, yung about sa pagkatakot. Itong tinutukoy po, may share ko lang saglit na itong yung takwa na ito yung pinaka at ito yung pinaka nais nating mahangad dito sa buwan ng Ramadan, yung magkaroon tayo ng ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun po, pwede na po tayo muna pumunta sa question and answer. Baka meron na pong mga kapatid natin na nandito ngayon sa Zoom na nais magtanong, ay open na po ang question and answer, inshallah. Sino po sa atin ang nais magtanong, lalo na po sa ating lecturer na may gusto pong katanungan o nais pong linawin or mayroon pong hindi na naintindihan sa naibahagi ng ating lecturer, inshallah ay pagkakataon po na ito na magtanong. Inshallah, kung wala pang katanungan na nais ibahagi, gusto magtanong, ay inshallah kung open ulit tayo ng kahit ilang 3 minutes lang kung sino gusto magbahagi about sa ating topic ngayon na ang huling 10 araw ng Ramadan, na ito yung ating pinakaabangan, ang Lailatul Qadr. Inshallah, sino pong mga gusto magbahagi, kahit mga 3 minutes to 3 minutes lang, at least karoon tayo ng gantimpala sa pagbabahagi. Okay, so mayroon lang akong kunting paalala, Brother Amin. Sige po, Ustad. Inshallah po, Ustad. Welcome po, Ustad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunting paalala lang sa atin lahat. Kunting paalala lang sa atin lahat, saan man tayo naroroon.
dito sa Kuwait, sa UAE, sa Saudi o saan mang bansa, sa Qatar, saan mang bansa, sa ganitong mga sitwasyon natin, dapat tayong magtulungan para sa ating mga pinuno, mga leader. Huwag sumalungat sa kanila, makinig at sumunod sa kanila sa kung ano ang tama, ano ang mga instruction na ibinibigay ng gobyerno. Sundin ang mga tagubilin na inilalabas ng mga opisyal na otoridad ng bansa, saan man tayo naroroon. Kung ano yung bawal ay huwag nating gawin. Ito ay base sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sabi niya, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. O kayong mga mananampalataya, mga naniwala, sundin ninyo ang Allah at sundin ninyo ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sundin ninyo ang mga pinuno, ang mga leader. So sa pagkakataong ito ay wala tayong gagawin kundi sundin natin kung ano yung mga instruksyon ng mga autoridad o kaya ay mga pinuno sa mga bansa na kinaroroonan natin. Pag sinabi nila na bawal tayo mamedyo, bawal tayo mang-upload sa Facebook o sang mang social media, ay huwag nating gawin yon. Huwag na tayong maghanap o maghingi o magkuha ng mga simpatiya ng mga tao para lang malaman ng mga tao sa Pilipinas, mga kamag-anak natin, pwede naman natin sila makausap ng private. Huwag na tayo mag-post dito sa social media. Alam din naman kasi alam din ang pangyayari. Ang gagawin natin kung ano yung mga bawal, huwag natin gawin. Kung ano yung mga instruction sa atin, yun ang dapat natin sundin. At itali natin ang ating mga sarili sa mga dua, mga paggunita natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulad ng dua ni Propetang Abraham, dua ni Propeta Muhammad, dua ng mga sahaba, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulit-ulitin natin ito, nagpapawi ng takot, nagpapawi ng pangangamba, nagpapawi ng pagkabalisa. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakatuh. Salamat po Ustad Mujahid Commander sa may konting paalala para sa atin dito sa ating sitwasyon ngayon dito sa bansang GCC. So sumunod lang po tayo muli sa mga panuntunan ng gobyerno upang hindi tayo maging sagabal sa kanilang mga nais na yung safety nest natin